Ipinahayag ni Mo Xuanyu ang kanyang pangalan at ikinuwento ang mga pagsubok ng kanyang ina na nagbunyag ng kanyang pagtanggi mula sa angkan sa murang edad dahil sa pagiging karaniwan. Si Mo Xuanyu ay nakatayo sa gitna ng mga labi ng pagsabog, punong-puno ng dugo at kaguluhan. Ipinahayag na ang kanyang tanging layunin ay maghiganti sa kahihiyan ng kanyang ina. Nanalangin si Mo Xuanyu para sa isang masamang espiritu na bumaba, nangakong ialay ang kanyang katawan bilang kabayaran upang ipatawag ang mga mapagmalupit na multo. Sumigaw si Mo Xuanyu ng pangalan ni Wei Wuxian na may matinding puwersa. Tinawag ang Yiling Patriarch habang umiikot ang madilim na enerhiya sa kanyang paligid. Ang ritual ay nagtatapos sa isang nakasisilaw na pagsabog, umaabot sa kaguluhan at tawanan habang habang ang mga madilim na puwersa ay pinakawalan. Nagdiwang ang mga faction sa pagkamatay ni Wei Wuxian. Tinutukso ang kanyang pamana habang nananawagan ng mas pinatinding aksyon laban sa kanyang mga taga-suporta. Inilalabas ni Mo Xuanyu ang kanyang mga enerhiya, humaharap sa mga espiritu na nakatali sa alaala ni Wei Wuxian, habang ang mga madidilim na bulong ay pumapuno sa hangin tungkol sa paghihiganti at pagtataksil. Si Mo Xuanyu ay nahihirapang kontrolin ang magulo at madilim na mga puwersa habang ito ay umiikot sa paligid niya, nagmumuni-muni tungkol sa pamana ni Wei Wuxian na puno ng kaluwalhatian at pagbagsak. Napasubsob si Mo Xuanyu, pinalibutan ng mga madilim na simbolo. Isinasakatawan ang konsepto ng kamatayan ng walang pisikal na pagkamatay na nagbabadya ng kanyang pagsuko sa mga madidilim na puwersa. Pinagdaraanan ni Mo Xuanyu ang hindi posibilidad na ganap na tawagin si Wei Wuxian. Kinikilala ang mga panganib at pag-iingat sa mga angkan habang nagmumuni-muni sa baluktot na kalikasan ng kanyang paghihiganti. Isang tinig ang umuugong mula sa mga anino na naghahayag ng lalim ng kawalang pag-asa sa kanyang pagkilala sa matagal ng hawak na kamatayan. Naharap sa mga pang-aasar, ipinahayag ng isang tauhan ang kanyang pagkabigo sa mga inaakalang karapatan at pag-aangkin na nagbubunyag ng mas malalalim na tensyon sa pamilya. Tumataas ang tensyon habang humaharap si Mo Xuanyu sa pagtataksil at pagkabigo. Nagtatanong tungkol sa katapatan ng mga tao sa paligid niya habang humaharap sa mga epekto ng kaguluhan. Humarap si Mo Xuanyu sa hindi pagtanggap mula sa iba, tinawanan dahil sa kanyang pagkakaugnay sa isang nahiyang pamana habang tumataas ang tensyon sa mga faction sa paligid niya. Kinikilala ni Mo Xuanyu ang ritual ng sakripisyo na hindi niya sinasadyang nilikha at nagmumuni-muni tungkol sa mga trahedyang implikasyon nito at ang kanyang nadungisan na reputasyon. Isang tauhan ang nagpakita ng pag-aalala ukol sa mga intensyon ni Mo Xuanyu. Binibigyang diin ang pangangailangan na tuparin ang kanyang mga hangarin habang itinatampok ang mga panganib ng pagkawasak o muling pagsilang. Si Mo Xuanyu ay nakakaranas ng hirap sa pagtanggap na ang kanyang hangarin ay maaaring manatiling hindi natutupan habang isang tinig ang nagmumuni-muni tungkol sa kanyang nawalang potensyal. Ipinahayag ni Mo Xuanyu ang kanyang pagkabigo sa kabalintunaan ng sitwasyon. Iniisip ang mga intensyon ng ibang tao, kaugnay ng pamilya mo. Isinasaalang-alang ni Mo Xuanyu ang kanyang pagkatao. Nakikipaglaban sa mga madidilim na pananaw at pinatotohanan na hindi siya ang halimaw na iniisip ng iba. Nagtatanong si Mo Xuanyu tungkol sa kanyang kapalaran habang siya ay nahihirapan matapos ang ritual. Nararamdaman ang desperasyon ng pagiging isang summoned spirit na naiwan upang magdusa. Naharap si Mo Xuanyu sa isang miyembro ng faction, pinipilit na magmadali at tapusin ang kanyang mga hakbang na nagdaragdag ng tension sa paligid ng kanyang ritual. Isang miyembro ng faction ang nagbato ng pang-iinsulto kay Mo Xuanyu, tinatanong ang kanyang mga kapangyarihan at nililibak ang kanyang desperasyon, habang ang iba ay binibigyang diin ang panganib ng kanyang madidilim na ambisyon. Natagpuan ni Mo Xuanyu ang mga hindi inaasahang bagay sa isang kahon na nagbunyag ng kalituhan at pagkamausisa. Naghahanda si Mo Xuanyu na tapusin ang kanyang ritual, nasisiyahan sa kanyang pagkakaayos habang papalapit siya sa pinto. May dugong kamay na umaabot dito. Tinanggihan ni Mo Xuanyu ang mga pang-aasar, ngunit naramdaman ang pagka-urgente habang ang pinto ay humihingi ng masama na nagbabadya ng paparating na salungatan. Si Mo Xuanyu ay nakikitang nagbubuni sa matinding sikat ng araw, naguguluhan at alerto. Kinikilala ang kaguluhan sa labas. Humarap si Mo Xuanyu sa isang mandarambong, matatag na nakatayo, handang lumaban pabalik laban sa kahihiyan. Umangat ang kilay ni Mo Xuanyu. Ipinapakita ang madilim na kasiyahan habang nasasaksihan ang mahina at kalagayan ng kanyang mga kalaban. Pinapatunayan ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan. Isang pulong ang tinalakay ang isang junior na may potensyal sa pagsasanay. Inilipat ang focus patungo sa mga umuusbong na talento sa sekta. Ipinahayag ni Mo Xuanyu ang kanyang pagdating. Nagtatanong kung sino ang nangahas na hamunin ang kanyang mga kakayahan sa pagsasanay, na nagtutukoy sa isang matigas na hakbang sa kanyang pagharap sa mga kakompetensya. Tinutukoy ni Mo Xuanyu ang kahalagahan ng mga formal na damit ng libing na nagbibigay diin sa magkakaugnay na kapalaran ng mga nakatali sa parehong madilim na ugnayan. Ipinakita ni Mo Xuanyu ang pagtanggi. Ipinahayag ang kanyang pamumuno sa gitna ng kaguluhan.
habang ang iba naman ay tumugon ng may galit at pangangailangan na mapigilan ang sitwasyon. Humaharap si Mo Xuanyu sa isang kakumpetensya, humihingi ng pagbabalik ng mga nakaw na bagay habang ipinapahayag ang kanyang pagtitiyaga, habang ang tensyon ay tumataas sa mga nakalap na faction. Isang tauhan ang humarap sa isang agresibong miyembro ng faction. Idinadawit ang kanilang relasyon bilang pamilya, habang mariing iginiit na dapat ibalik ang mga hiniram na bagay. Hinaharap si Mo Xuanyu tungkol sa kanyang mga kilos sa gabi, nakakakuha ng atensyon at pangungutya mula sa iba na nagbubunyag ng tensyon sa paligid ng kanyang reputation at mga pagpili. Isang tauhan ang humarap kay Mo Xuanyu, inaakusan siyang siraan ang kanyang reputation sa kabila ng kanyang pagwawalang bahala sa mga ugnayan ng pamilya. Isang agresibong hidwaan ang naganap habang sumisigaw ang isang katunggali kay Mo Xuanyu na nagbabala ng nalalapit na kaguluhan. Isang matinding laban ang sumiklab habang isang tauhan ang sumigaw upang itigil ang pangmamasid at naghimok sa iba na umalis, binibigyang diin ang pagkaurgente ng labanan. Lumalala ang sagupaan habang humihingi ng tulong si Mo Xuanyu, nagpapahayag ng pagka-frustrate dahil siya ay inaatake sa kabila ng pagkakaroon ng kamalian sa kanya. Hinamon ni Mo Xuanyu ang mapagmalabis na karibal, iginiit ang kanyang kaseryosohan at humiling ng respeto habang ang tensyon mula sa mga nakaraang akusasyon ay umiigting. Nangangaral si Mo Xuanyu sa kanyang mga katunggali, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at nagbabala sa kanila na huwag magtangkang labagin siya. Humarap si Mo Xuanyu sa kanyang kakumpetensya, ipinahayag ang galit habang ang iba ay nag-usap tungkol sa panghihiram ng looban, binibigyang diin ang kontrol at patuloy na tensyon. Isang mainit na pagtatalo ang naganap habang isang tauhan ang humaharap sa isa pa tungkol sa pagpayag na hindi mapansin ang mga pangiinsulto na nagpapahiwatig ng tumitinding tensyon. Isinasaalang-alang ni Mo Xuanyu ang kanyang madilim na pagnanasa para sa paghihiganti laban sa mga kaaway ng kanyang pamilya. Nararamdaman ang bigat ng kanyang mga intensyon. Nakatayo si Mo Xuanyu na matatag, hawak ang kanyang sandata. Isinasakatawan ang kanyang determinasyon sa gitna ng lumalalang ganap at tensyon sa kanyang paligid. Nagmumuni-muni si Mo Xuanyu kung paano humihingi ng kabayaran ang mundo ng pagsasaka para sa kanyang nakaraan habang sabay na sinasamantala ang kanyang mga nilikha. Si Mo Xuanyu, nahuhuli sa isang nakatinding sandali, ay binabalaan na umalis habang ang iba ay nagtatayo ng bitag para sa mga naglalakad na patay. Mabilis na hinagis ni Mo Xuanyu ang bagay mula sa kanyang kalaban. Idinideklara ang pagmamayari ng may kumpiyansa habang lalong tumataas ang tensyon. Humaharap si Mo Xuanyu sa kanyang kakumpetensya, humihingi ng pagbabalik ng mga nakaw na bagay habang ipinapahayag ang kanyang pagtitiyaga, habang ang tensyon ay tumataas sa paligid ng sitwasyon at nagtatangkang mapanatili ang kapayapaan. Natanggap ni Mo Xuanyu ang isang bandila na may mga hindi malinaw na disenyo, iniisip ang kahulugan nito at ang pagka-urgente ng sitwasyon. Itinatakwil ni Mo Xuanyu ang kahalagahan ng bandila. Ipinahayag ang kanyang inis at sinabing kaya niyang gumawa ng mas mabuti, habang ang dalawang nagtatanaw ay tumugon ng may hindi paniniwala sa kanyang sigasig. Nahaharap si Mo Xuanyu sa paghamak mula sa mga manunood na nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayang mental, habang isang nag-aalalang kaibigan ang nagtutulak sa kanya na humingi ng tulong sa gitna ng tumataas na tensyon. Nakatayo si Mo Xuanyu na matatag, humihingi ng pagbabalik ng nakaw na bandila, nagmumuni-muni tungkol sa ambisyosong pamumuno ng batang lalaki sa kalabang sekta. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang nagmumuni-muni sa pagkabigo ng isang anyo ng watawat, habang ang iba ay nananawagan ng lakas ng katawan sa halip na humingi ng tulong. Humarap si Mo Xuanyu sa kaisipang masa ng kanyang katunggali, hinihimok ang paghihiganti laban sa isang inaakalang banta, habang ang iba ay nagtatanong tungkol sa kawalang ingat ng kanilang mga hakbang. Napagtanto ni Mo Xuanyu na ang atensyon ng masa ay nakatuon sa kanya, nagdudulot ng tensyon habang ang kanyang mga aksyon ay umaakit ng pagsusuri at pag-aalala. Naghiyaw si Mo Xuanyu sa gulat nang makita ang pamilyar na figura, subalit dinala siya ng kanyang pakiramdam sa nalalapit na panganib na nag-udyok sa kanya na magbigay ng babala. Sumigaw si Mo Xuanyu ng tapusin. Habang naghahanda siyang bigyang diin ang isang nakakapinsalang pagsalakay laban sa kanyang karibal, ipinapakita ang kanyang galit at determinasyon. Humarap si Mo Xuanyu sa isang babae, humihingi ng kanyang atensyon habang tinatanong ang kanyang intensyon at ang koneksyon nito sa trahedyang pagkamatay ng kanyang anak. Ipinilit ni Mo Xuanyu na ang ebidensya ng kanyang mga kilos ay nasa katawan ni A Yuan na sinasabing ang bangkay ay nagbunyag ng pagkakakilanlan ng kanyang mamamatay tao. Umiinit ang tunggalian habang ang mga akusasyon ay naglipana ukol sa kahayupan ni Mo Xuanyu, kung saan isang tauhan ang nagluluksa sa kapalaran ni Ayuan at nagtatanong sa mga magiging bunga ng kanyang mga kilos. Sa gitna ng mga accusation, humaharap si Mo Xuanyu sa pagsusuri ukol sa mga nakaw na spiritual attraction flags na nagdudulot ng tension sa pagitan ng mga kalaban at nagdududa sa kanyang integridad. Ipinahayag ni Mo Xuanyu ang kanyang likha ng mga spiritual attraction flags, binibigyang diin ang kanyang talino sa gitna ng lumalalang hidwaan at mga akusasyon.
Si Mo Xuanyu ay nagngangalit, inaakusahan ang iba sa paglikha ng kaguluhan at binibigyang diin ang kanilang kapabayaan sa pagprotekta kay Ayuan, na ang malupit na kapalaran ay nag-aapoy sa kanyang galit. Sa gitna ng kaguluhan, naglipa na ang mga akusasyon habang hinaharap ni Mo Xuanyu ang mga paratang ng may pagtutol. Isinasalaysay, ang tunay na pagkakamali ay nasa ibang dako. Humarap si Mo Xuanyu sa isang babae, ipinakita ang kanyang kapangyarihan habang tumataas ang tensyon, habang isang nag-aalalang kaibigan ang nagmumungkahi na humakbang sila palayo upang muling magkakasama. Sa gitna ng tumitinding tensyon, isang tauhan ang napagtanto ang posibleng koneksyon sa mga pagwawalang bahala nang biglang may ataking nagambala sa kanilang pag-uusap. Nakahiga si Mo Xuanyu na sugatan sa lupa, naguguluhan, habang ang mga nag-aalalang tao ay lumalapit sa kanya, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng alarma. Nagtanong si Mo Xuanyu sa isang babae tungkol sa kanyang nasaksihan. Ipinahayag ang kanyang pagkabigla sa kamakailang karahasan at sa kakaibang kalupitan nito. Isang tauhan ang nagkumpirma na ang signal ay naipadala, nag-ekspresa ng pag-aalala tungkol sa kawalan ng tulong mula sa mga nakatataas at itinuro na ang kanilang mga tao ay mayroong oras bago makarating. Sa ilalim ng masilayan ng mga bituin, hawak ni Mo Xuanyu ang isang espada. Nagmumuni-muni sa mga paputok na nagbabadya sa kanyang nalalapit na pagtutuos at ang bigat ng kanyang mga pinili. Tumaas ang tensyon habang ang mga tauhan ay nag-iistratehiya, pinahahalagahan ang pagiging mapagbantay hanggang sa dumating ang tulong, habang kinikilala ang nalalapit na banta mula sa nagtatagong masamang nilalang. Isinasaalang-alang ni Mo Xuanyu ang masamang bunga ng pag-iiwan sa sitwasyon na hindi nalutas, natatakot para sa mga buhay ng mga taong kasangkot. Si Atong ay nagising at si Mo Xuanyu ay punong-puno ng halo ng ginhawa at pag-aalala sa hindi inaasahang sitwasyon. Biglang nahawakan ni Mo Xuanyu ang leeg ng isang karibal na nagulat sa lahat at nagdulot ng katahimikan habang tumitindi ang tensyon. Ipinahayag ni Mo Xuanyu ang kanyang pagkabigo ukol sa isang hindi nakikitang multo, habang isang tauhan ang nagbunyag na ang mga talisman ay hindi tumugon dito, na nagdudulot ng mga katanungan. Tumataas ang tensyon habang kumakalat ang mga akusasyon ng karahasan, binibigyang diin ang kaguluhan at takot sa mga nagbukas ng sakahan, habang isang tauhan ang nagmumuni-muni sa bigat ng mga kamakailang kaganapan. Sa gitna ng kaguluhan, sumiklab ang takot ng makumpirma ang pagkakaroon ng multo. Tumitindi ang tensyon habang ang mga tauhan ay naghahanda upang harapin ang takot at kalituhan. Ang pag-aalala ni Mo Xuanyu para sa kapakanan ng grupo ay nagtutulak sa kanya na suriin ang pisikal na kalagayan ng mga nasa paligid niya. Napapansin ang kawalan ng mga sugat. Sinusuri ni Mo Jian ang mga sugat ni Atong. Napapansin ang kakaibang pattern ng mga hiwa na nagpapahiwatig ng mas malalim na misteryo sa likod ng kanyang kalagayan. Isinasaalang-alang ni Mo Xuanyu ang likas na katangian ng isang mahiwagang nilalang. Nagtatanong tungkol sa kakayahan nitong kumapit sa mga tao at pinagmumuni-muni ang mga implikasyon nito. Lalong lumalala ang takot habang nadidiskubre ng mga tauhan ang naputol na braso ni Atong, pinalalala ang karahasan at pagka-urgente ng sitwasyon. Habang unti-unting nababawasan ang tensyon, naglitawan ang tawanan sa mga tauhan, kasalungat ng naunang kaguluhan, at nagdadala ng sandali ng kasiyahan sa gitna ng kaguluhan. Harapin ni Mo Xuanyu ang isang nakaupong figura tungkol sa kanilang kayabangan habang tinatalakay ang mga malupit na alaala ng kanyang nakaraan at ang mga pagkakamali na kanyang naranasan. Nagmumuni-muni si Mo Xuanyu sa biglaang pag-abandona at tinatanong ang kahalagahan ng kaliwang kamay sa kaguluhan sa kanyang paligid. Isang tauhan ang nag-utos ng pagpigil habang tumitindi ang tensyon na nagbubunyag ng mabigat na hidwaan at mga nakababahalang tunog na nagbabadya ng nalalapit na kaguluhan. Desperado si Mo Xuanyu na humingi ng tawad habang ang isang masamang puwersa ay nagbabantang magtagumpay laban sa kanya, pinatindi ang tumataas na tensyon sa magulong eksena.